Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Bakit may mga taong pag nagsalita ng totoo, may laman, lahat ay nakikinig? Malala ko minsan yung isang co-worker ko, katrabaho ko, siya'y tahimik lang. Hindi siya palaaway, palagi siyang tumutulong, ayaw niya ng naninira ng iba, hindi siya chismosa. Minsan nagkagulo lahat sa opisina. At siya ay pumasok, siya ay nagsalita. Sabi niya, tumigil kayong lahat. Pag-usapan natin ito ng maayos. At tumigil ang lahat at nakinig at naging maayos. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na si Jesus, nung nagtuturo siya, namangha ang lahat dahil yung kanyang salita ay may kapangyarihan. Kahit demonyo ay lumayas, may kapangyarihan. Dito natutunan ko na kapag tayo daw ay namumulot lang ng mga katuruan ng mga salita at ito ay ibinabahagi natin na hindi atin, kuminsan hindi nakikinig ang ibang tao. Mas maganda yung ang ibinabahagi natin ay yung ating karanasan mismo, yung ating experience sa ating buhay. Kaya nga tayo mga layman ay mas makapangyarihan ang mga sineshare natin, mga kwento natin, kung tayo mismo ang nagkikwento yung experience natin. Witnessing tawag doon. At dito ay natutunan natin na, sabi nga sa katekismo natin, na ang pananalangin at ang mga salita natin ay nanggagaling sa ating kaluluwa, sa ating katawan. Ibig sabihin, kapag totoo ang sinasabi natin at isinasabuhay natin ito, merong kapangyarihan, may bisa. Kaya magtataka ka na lang bakit pag ikaw ay nagsasalita, lahat ay nakikinig, lahat ay tahimik. Dahil merong yung sinasabi mo ay nakikita sa buhay mo. Nakikita ang ginagawa mo ay yun yung nagagaling sa iyong kaloob-looban. Nagiging totoo ka. Tawag dito ay meron kang moral authority. At ito ang hamon ng Diyos sa iyo at sa akin. Na pilitin nating gumawa ng mabuti, tama lagi. Yung hindi tayo nangungurap. Magandang example yun. Hindi tayo naninira ng ibang tao. Hindi tayo masakit magsalita. Upang ang tao ay magtiwala sa atin. Mas maganda yung nakikitaan tayo ng magandang buhay para ang tao ay ma-attract sa atin. Makikita mo na lang na ang mga tao ay lumalayo sa iyo pag hindi sila na-attract sa iyo at hindi sila makikinig sa iyo. Ito rin ang aking natutunan sa buhay na kailangang pag-aralan, kailangang ito ang gawin araw-araw para ba maging mas effective tayong witness ng pagmamahal ng Diyos. Para magamit tayo ng Diyos. Para maging daluyan tayo ng pagmamahal sa iba. Lalong-lalo na sa mga mahal natin sa buhay, sa pamilya natin. Mahirap kasi magsalita sa pamilya natin kung tayo mismo ay nakikita ng hindi tama, hindi tugma yung ating sinasabi. Kaya mga kapatid, ito ang hamon ng Diyos sa akin ngayon. Na maging may integridad, magkaroon tayo ng buhay na may integridad. Yung sinasabi at ginagawa natin ay magkatugma kung ano ang laman ng ating puso. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media, gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Sa mga pagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay, God bless. God is good.